Pag-usapan pa natin ang issue na inuugnay sa First Lady kasama si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, balikan natin. Para saan ba yung pagbisita ni First Lady Liza Marcos sa Amerika noong May 8? Pops, nandun si First Lady para sa Manila International Film Festival o yung pagpopromote ng mga pelikulang Pilipino sa ibang bansa. Meron din siyang other activities. So kabilang nga dyan yung sinabi kanina ni Yusek Claire na nangyari mismong March 8 kung kailan nasa si Tantoco na meron nga siyang pinuntahan na konsyerto para sa Filipino at kasama pa niya si DOT Secretary Cristina Frasco. Ginanap daw yan hanggang gabi, Pops J. Okay, Julie, sino ba ang tinatawag ng palasyo na obstructionist? Pops J, walang ibinigay o tinukoy na pangalan si Yusek Castro kanina, no? Pero sa Facebook kasi merong isang columnist na nag-post noong report o sinasabi nga nilang peking police report. Anong kaso, Julie, ang pwede raw isampa sa mga nangi-issue kay First Lady? Sa ngayon, Pops J, hindi pa inilalatag ng palasyo kung anong kaso kasi ang sabi nga nila, mukhang napapanahon na pero pag-aaralan pa raw. Ang sabi nga ni Yusek Claire kanina, napapanahon kasi dapat daw matigil o mahinto na dahil paulit-ulit nga itong pagbabato ng kontrobersyang ito sa unang ginang. Julie, kailan na ba ang alis ni PBBM pa Amerika at may detalye na ba sa magiging pagpunta niya roon? Pops J, July 22 yung magiging trip ng Pangulo pa Estados Unidos. Sa ngayon, wala pang ibinigay na detalye muli ang Malacanang sa kung ano yung mga topics na posibleng pag-usapan sa pakikipagpulong ni Pangulong Bongbong Marcos kay US President Donald Trump. Pero ang sabi ng palasyo at tila nga may pahaging pa sila kasi ang sabi niya, pagdating daw ng Pangulo, magbibigay daw ng report. Ganyan naman daw kasi dapat yung ginagawa ng mga opisyal ng pamahalaan pagkatapos ng kanilang trip, nagbibigay sila ng ulat. Julie, inaprobahan ni PBBM yung 6.793 trillion pesos na national budget para sa 2026. Anong ahensya ang may pinakamalaking pondo? Yes, Pops J, kaninang umaga nga aprobado na yung proposed budget for 2026 sa ginawang cabinet meeting dito sa Malacanang. Ang hindi pa inilalatag, Pops J, kung ano yung laman ng mismong pondo, pero ang sabi ng palasyo, pagtutuunan dyan yung social services. So kabilang dyan yung pagsusulong ng kapakanan ng mga Pilipino pagdating sa health sector, sa edukasyon, at saka yung iba pang mga iniaalok na social na assistance para sa mga kababayan natin. Julie, maugong na inutos ni bagong Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez na mag-courtesy resignation ang mga PCO appointees. Anong dahilan dito ni Gomez, Julie? Yes, Pops Ray, ngayong hapon nga lang nung kinumpirma ni Secretary Gomez yung naging utos niya. Babasahin ko yung naging sabi niya, I confirm that it's part of the standard transition process to request the courtesy resignations of all political appointees. So ibig sabihin na, Pops Ray, bahagi lang ito nung pagpapalit ng liderato from former Secretary J. Ruiz ngayon nga sa kanyang panunungkulan. Maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.